maawain at ang mahabagin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Kanya lamang. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga walang hanggang biyaya na pinagkakaloob sa atin, at tayo po ay maligaya, masaya at naghahalo ang ating mga damdamin sa umagang ito na tayo ay nagkakaipon-ipon, at nais kong bumati ng isang mapayapang pagbati, pandaigdigang pagbati ng mga Muslim ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibig sabihin po noon, ang kapayapaan ay sumaatin nawa. At bago ko magpatuloy, alhamdulillah, nais ko munang bumati o batiin ang ating mga pandangal na panauhin na ating o naanyayahan sa umagang ito. Unang-una po, isang malugod na pagpapasalamat sa pahintulot ng ating mahal na alkalde, ang mayor ng Alicia, Isabela, si Attorney Joel Amos Alejandro, ng isang malugod at mapayapang umaga na siya po ay binigyan ng or ang kanyang tagapangatawan, representative, ang ating mahal na administrator ng Alicia. Tama. At ganoon din po ang ating pasasalamat, although wala pa sila dito, sa ating SB member Honorable Rom Michael Micogo, sa ating regional director ng Region 2, Police Brigadier General Mariano Rodriguez, si Rodriguez, sa ating provincial director ng PNP, Police Colonel Manuel Bringas, sa ating ang provincial director, Police Colonel Alberto Camilag. At ganoon din po ang ating Picado Isabela Provincial Office, ang ating mahal na Police Lieutenant Colonel Jomar Ulian, sir. Sa ating Chief of Police, Police Major Felix Mendoza, sir. At sa mga iba na naririto, ganoon din ang ating kasamahan sa national officers ng Salam Police Advocacy Group, ang ating mahal na Presidente, Engineer Yusuf Macabada. At ganoon din po ang ating masipag na chief ng ating SPAG Coordinator, ang ating Imam Kashir Mustafa, ang ating masipag na treasurer ng SPAG, si Brother Egay Dermaraya, at sa ibang mga panauhin na nandito, ang kararating lamang ng ating Engineer Pelino Papro Jr., sir, at mga ibang opisyalis ng ating mga kapulisan na hindi ko na nabigyan ng pangalan o nabanggit ang kanilang mga pangalan, sa lahat po ng mga chapters, hindi ko na maisa-isa. Kayo po ay pinakilala kanina, Masya Allah, isa po itong breakthrough ng SPAG activity na ginagawa nationwide, at tayo po ay nabigyan ng mandato upang paghawakan, upang magpatuloy ang tinatawag na kapayapaan. Una-una, paano natin may balik ang pagpapatuloy ng kapayapaan na naging mandato ng bawat Muslim, ay kailangan natin balikan ang mga pangyayari kung bakit pa natin dapat ipagpatuloy ang mandato or ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na kapayapaan sa ating mga komunidad.
Kaya po, nais ko kayong dalhin sa isang pangyayari or baliktanaw na kasaysayan o yung untold history na sinabi dito sa akin ng ating bansang Pilipinas na may kaugnayan sa Salam Police Advocacy Group. Unang-una po, pagbabalikan natin ang kasaysayan, siguro mga 2 oras ako dito, hindi pa tapos. Pero paikliin na lang natin. Alam naman natin sa kasaysayan, undeniably na ito ay isang makatotohanang nakatala sa ating kasaysayan, makulay na kasaysayan ng Pilipinas, ang ating kasaysayan, ang kasaysayan ng ating mga ninunong Muslim, di ba? Dahil ang ating bansa ito ay bansa ng ating mga ninunong Muslim noong unang panahon. Particularly noong 1280 century. 1,280 na taon noon, 1280, meron na po tayong ninunong Muslim sa pangalan Tuan Masyaika. Tuan ang titulo ng mga katawagan noon na isang mataas na title ng mga Muslim leaders, ng mga Muslim, at pagkaraan ng 100 taon, pagdating ng 13th century, 1380 century, 100 taon, dumating si Karim al-Maktoum, isang tanyag na Islamic scholar na dumating dito at siya yung kauna-unahan nagtayo ng bahay dasalan sa Simunul Tawi-Tawi. Hanggang ngayon, nandoon pa po yung kanyang tinayo na mosque or masjid o anumang katawagan natin, bahay dasalan, na ito ay nagsilbing tatak ng ating mga kamusliman na ninuno noon na hindi mabubura sa kasaysayan. Pagpasok ng 14th century ay dumating si Raja Baginda at sinundan siya ni Sharif Abu Bakar, ang nagtatag ng Sultanate of Sulu noong 1450 century. Si Sharif Abu Bakar, mahaba po yung pangalan, Paduka Mahashari Maulana Al-Sultan Shariful Hasim. Yun po ang kanyang pangalan. At mula noong panahon na yon hanggang sa mga oras na ito, meron nang humigit kumulang 36 na mga papalit-palit na mga pinuno na nanggaling sa kanya sa Sultanate of Sulu. Kasaysayan po yan. Pagdating ng paglipas na mga taon, dumating yung mga 10 dato ng Borneo, mga Muslim pa rin. Sa loob na ito ng the last middle ng 14th century, nagkaroon na po ng mga pagdagsa ng mga Muslim sa iba yung bansa, katulad ng Malay. Wala pang pangalan Malaysia na yan. Mga Malayan race. At dito na rin po tinatag ang mga Sultanate ng Maguindanao. Sumunod yung Sultanate, Royal Sultan ng ating dyan sa mga Maranao, ang pangampong na Sultan, Royal Sultan ng ating mga kapatid na mga Maranao, at maraming mga kasaysayan sa Basilan, halimbawa, dito sa gawing Zamboanga at mga ibang parte, hanggang dito sa Visayas, pumasok ng kasaysayan ni Dato Lapu-Lapu noong pagdating ng mga Kastila. Pumasok ang 15th century, dumating ang Espanyol, 1521. Nagkaroon ng paglalaban o labanan, pinagtanggol ng mga Muslim sa katauhan ni Dato Lapu-Lapu na siyang namuno doon sa Mactan Island at naging tatakpan ng ating mga kapulisan ng kanyang legendary na kanyang ginawang legend or yung pamana na kagitingan, katapangan. At doon nga po dumating ang mga Kastila, sinakop tayo, iniba ang pangalan, Islas de Pilipinas. Umusa ng mga panahon,
Umalis ang mga Kastila, naiwan ang mga Muslim. Umalis ang mga Kastila, dumating naman ang mga Amerikano, nagkaroon ng labanan. Nagkaroon ng labanan, umalis ang mga Amerikano, ay naiwan ang ating mga ninunong Muslim. Yan po ang line ni Yumaong Fernando Po Jr. sa kanyang pelikula, di ba? Sinabi niya yung katotohanan ng kasaysayan. At dito napapatunayan natin kung gaano tayo katatag upang ipagpatuloy ang kapayapaan. Dahil noon po, hawak-hawak ng ating mga ninuno ang kapayapaan. Hawak nila ang kapayapaan sa kanilang sariling kinasasakupan. Of course, wala pa tayong national government noon. Merong leaders sa Mindanao, sa Sulu, sa Visayas, sa Luzon. Meron na, narinig natin sila Sultan o Raja Sulaiman, Raja Matanda, Raja Alakandula at mga ibang mga raja at mga datu at mga ibang mga chieftain noon nandyan sa kasaysayan. So ito po ay isang laganap na kasaysayan na mahirap natin makalimutan. Kaya nung wala na sila, ay nagkaroon tayo ng tinatawag na national government. Noong 1946 ay nakuha natin ang independensya mula sa mga Amerikano. Na dahil sa effort, dahil sa pagpapatuloy ng ating mga ninuno upang makamtan ang patuloy na kapayapaan ng kasarinlan, ay nagpatuloy ang ating mga ninuno hanggang sa nagkaroon na po tayo ng bagong gobyerno. Nagkaroon na ng unang presidente, nagkaroon ng Commonwealth President Manuel L. Quezon, nagkaroon ng unang presidente Emilio Aguinaldo, at tuloy-tuloy na po yun palipas ng panahon. Pagdating ng ikasampung presidente, si Presidente Marcos Sr., doon na po nagkaroon tayo muli ng lamat at nagkaroon muli ng medyo kaguluhan sa ating bansa sa hindi pagkakaunawaan ng ating mga kamusliman at ng ating pamahalaan. At ito ay nagpatuloy noong 1970, naalala natin, nagkaroon ng martial law. At dahil sa tinatag na yung MNLF, noong nag-umpisa pa yan 1967, 1968, at patuloy yan hanggang sa nagkaroon ng martial law dahil sa kaguluhan 1972, at tuloy-tuloy ang pag-uusap, nagkaroon ng mga usapang kapayapaan hanggang sa nawala ang ating presidente, yung pang-sampu, si Marcos Sr., at pumalit ang Aquino administration sa katawan ni Cory Aquino. 1986, nagkaroon po ng tinatawag na agreement. Yung panahon pa ni Presidente Marcos, 1976, nagkaroon ng Tripoli Agreement para mag-usap-usap. Pero wala, sinundan 1986, nagkaroon muli ng pag-uusap. After 10 years na naman, 1996, ay nag-uusap pa rin ang mga pumalit na mga presidente. Panahon na ni President Ramos noon, nagkaroon ng Jeddah Accord, nagkaroon ng Peace Final Agreement, at hanggang sa minana ng ibang mga presidente, at minana ni President Gloria Macapagal Arroyo noong year 2000, nung siya umupo na, nagkaroon ng kasunduan ng tinatawag na MOA at Memorandum of Ancestral Domain para ibalik ang lupain ng ating mga ninuno noon na nakamkam ng mga walang karapatan. Ngunit hindi po ito natupad. Pumalit ang bagong presidente Noynoy Aquino, wala pa rin kalinawan. Pumalit ang mga ibang presidente noon bago si Noynoy Sierra pa, at mga iba hanggang sa dumating ang kasalukuyan si President Digong Duterte. Di ba? So, nasundan po ba natin kung paano yung flow ng ating kasaysayan hanggang ngayon? So, balikan natin ulit sa 2000, nung pag-upo ni President Gloria Macapagal Arroyo, nang dahil sa kaguluhan, nang dahil sa mailap ang kapayapaan sa mga mamamayan dito sa bansang ito na tinawag noon Mantapuli.
Hindi pa Maharlika. Hindi pa ito Maharlika noon. Mga bagong version na lang noon. Mountainous Island, Mantapuli, Maranao version. Pag tingnan nyo ang Google, meron kayong makikita Mantapuli history. Di ba? Yun ang katawagan sa bansa na ito nung una. At sa panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo ay itinatag ang Salam Police Center. Bakit? Sa layunin upang bigyan ng proteksyon or bigyan ng karapatan yung ating mga Muslim na biktima, na Muslim mamamayan na biktima ng mga illegal arrest, mga unlawful arrest, na hindi naman sila ang merong kagagawan ng kaguluhan pero bigla na lamang pinagdadampot. So itinatag ang Salam Police Center upang mga siwa bigyan ng karapatan sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang mga residenteng Muslim noon dito sa ating bansa. Ngunit hindi kaya ng Salam Police Center, nagkaroon ng support group. Yun na yun, Salam Force Multipliers. Wala pa SPAG, di ba? Ngunit itong Salam Force Multipliers, kanya-kanya, walang national administration. Ibig sabihin, walang katulad ni Pres Yusuf Macabada na nangangasiwa na nationwide. Iba yung Salam Force Multipliers sa Mindanao, iba rito, iba kung saan-saan. Wala silang napakita na solid, konkretong aktibidades katulad ng ginagawa natin ngayon sa Salam Police Advocacy Group. Not until pag-usad ng mga panahon na dumating ang 2021, mula 204 ang layo, no? Hanggang sa 2021, dito na itatag ang Salam Police Advocacy Group. Binigyan ng pangalan SPAG, Salam Police Advocacy Group, dahil kailangan natin mag-advocate. Kailangan natin magparating kung ano yung mali, kung ano yung hindi naunawaan, katulad ng ginagawa ni brother dito at mga ibang kapatid na ang pagkakaintindi ng ating mga ibang kapatid na hindi Muslim, ganito ang mga Muslim, ganito ang kanilang sinasamba, ganito ang kanilang kultura, pero mali pala yung kanilang pagkakaintindi. So, yun po ang gawain natin ngayon bilang Salam Police Advocacy Group. Advocator po tayo ng kapayapaan, advocator tayo ng katiwasayan, ng kalinawan, ng hustisya, at tinutulungan natin ang mga pulis dahil hindi nila kaya pumasok sa mga ibang kultura ng ating mga kamusliman. Biruin nyo, 11 tribo ang mga Muslim, baka 13 na ngayon dahil may mga balik Islam, di ba? So hindi nila kaya gampanan kung ano yung nararapat patungkol sa mga iba-iba ang ating mga kultura, ang ating mga tradisyon sa bawat lugar na meron tayo dito sa Pilipinas. Kaya maraki ang role ng ating Salam Police Advocacy Group, at mula noong 2021, na-elect ang ating kauna-unahang National President at mga ibang national officers at mga regional officers, mga provincial at even barangay, municipal barangay, at ginampanan nila po ang kanilang mga tungkulin, at nakikita naman natin ngayon ang bunga ng mga gawain paano nailatag sa nationwide operation ang ating Salam Police Advocacy Group. Kung iisipin natin, mahirap po ito gagampanan. Mahirap gawin dahil hindi tayo gobyerno. Wala tayong financial resource upang gumawa ng mga aktibidades. Pero ang ginawa natin, magiging partner tayo ng mga PNP at mga LGU para tayo makatawid sa mga hindrance. Ganon po ang bigat ng mandato ng Salam Police Advocacy Group, volunteer na mga Muslim, kaakibat kaakibat ang kanilang religious obligation ng isang Muslim ang magparating ng kapayapaan, ang mag-aral ng kabutihan at maghadlang ng kasamaan. Yan po ang hindi alam ng ating mga karamihan ka-Muslim, na yun po ang obligasyon natin mula sa Allah. Secondary na lamang yung mga iba na yan, pero timingly andito tayo sa SPAG, sa Salam Police Advocacy Group. Malalim po ang vision ng SPAG, malalim ang objective, malalim ang mga
tinatawag na mga tungkulin at gawain ng mga volunteer sa SPAG, dapat po pag-aralan natin yon. So, siguro hanggang dito na lamang muna ako. Baka kung tuloy-tuloy ito, masakop ko lahat yung mga topic ng ating mga magsasalita. Ganon pa man po, ako ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na maiparating natin ang tunay na hangarin ng Salam Police Advocacy Group, kaakibat ang ating Philippine National Police sa lahat ng antas ng kanilang mga kinaroroonan from national, regional, provincial. Sila po ay matulungin sa atin. Nandyan always sila sa ating mga tabi kung tayo may mga pangangailangan, mga ganito. At tatapusin ko ang aking parte sa panalangin na, Ya Allah, bigyan mo po ng kalinawan ang aming mga hangarin sa pagkakaroon, sa pagpapatuloy ng pagkakaroon ng nationwide na kapayapaan. Bigyan mo po ito ng magandang kalusugan ang aming mga volunteers, ang aming mga pinuno, ang aming mga partners, mga PNP at mga LGUs. Ya Allah, bigyan mo po ng tsansa, ng pagkakataon upang ipagpatuloy. Kahit kami ay wala na, dapat po ito ay may pagpatuloy ng mga susunod na mga henerasyon ang pagkakaroon ng tama at katarungan na kapayapaan, dahil ito ang gusto, ang utos sa atin bilang mga Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.